Po sa ating lahat. So, sabihin niyo po sa katabi niyo, good morning. Ayan. So, tayo po ay magsimula sa ating worship service today. So, simulan po natin sa ating mga... Hindi, mag-pray po muna tayo. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito na kami po ay muli magkakasama at muli pong nagtitipon upang bigyan kayo ng papuri, itaasan yung pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa isang linggong nakalipas na kami po ay iyong iningatan. Nilayo niyo po kami sa sakuna at hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon, sa magandang health na aming nararanasan. Maraming po salamat dahil patuloy niyo po kami inaalagaan sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo upang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming mga nagawa. Maraming mga opportunities na aming mga dapat ginagawa, Panginoon, pero kami ay nagkulang. So kami po ay lumalapit sa inyo upang humingi ng patawad. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyo. Panginoon, sa ngayong umaga na ito, pinapanalangin po namin ang aming speaker. Kayo po sana ang mag-guide sa kanya, magbigay sa kanya ng katalinuhan, ng kalakasan, Panginoon, para ma-deliver ang mensahe na gusto niyo pong iparating sa amin. Sana, Panginoon, ay marami kaming matutunan at may apply namin to sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, sa mga kapatiran po namin na papunta pa lang po dito, kayo po sana mag-ingat sa kanila. Kayo po sana magdala sa kanila dito sa simbahan ng ligtas at malayo sa sakuna. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so we start with the announcements and greetings. Nandyan po sa screen natin ang ating weekly church schedule. So, andito rin po yan sa programs nyo. So, i-browse na lang po dyan, no? Regular naman po yung mga schedules na yan. At kung may mga adjustments or changes, ina-announce naman po namin to. Pero, again, we encourage everyone to bring home their programs para po meron tayong kopya sa kanya-kanyang mga bahay. Okay, so for the month of December, ang magiging topic po natin ay True Love, no? As we celebrate the joyful month of Christmas. So, wag po nating kaligtaan na dumalo ng simbahan or ng worship service para po makumpleto natin ang mga topic na idadalin sa atin ng ating mga mensahero. Okay, so for today po, Thanksgiving Day. So, regular po natin ito ginagawa every year. So, syempre, Thanksgiving at everybody's birthday, Sunday worship. So, andyan po sa program natin ang mga pwede nating dalin sa harapan. No? Number 1, 25 pesos times present age, kung yan pong edad nyo ngayon. Or one-day income for sa mga nagtatrabaho at sa mga may business. Or one-day allowance for the students and any amount ayon sa iyong kakayahan. Hindi naman po natin pinipilit na ibigay po ayon doon sa 1, 2, 3 na binigay po namin. So anything na kaya at yung maluwag sa ating mga puso na bigay sa ating Panginoon para din po sa mga gawain natin sa simbahan. Okay. So, andyan po ang schedule natin for December. Again, December 15 po ay ang ating Christmas tree offering and family day. So, inagahan po natin ito dahil alam po natin na busy ang ang mga second, third week of December natin. And yun nga po, sana sa December 15 na-adjust po natin ang ating schedule ay mas marami po makadalo dito. So Christmas tree offering, ito po yung nagsasabit tayo ng ating kaloob sa Panginoon sa Christmas tree na walang laman, pero eventually after po natin magsabit, gaganda na po siya.
And then family day po after nung program natin. So that is after lunch. So meron po tayong mga games and prizes, mga raffles. Ito po ay pinapangunahan ng ating mga kabataan. So again, youth, mag-ready na po tayo sa mga games natin, sa mga prizes. Kung kailangan natin ng mga pondo, sabihin na po agad natin kay Chairman at kay Tita Jojo. December 20, by the way, kung gusto niyo rin po magdala ng paraffle or mga gifts para yung mga, the usual payong, yung mga ganyan. So, ano ba? Wala na, plastic. Pero yun, dalhin po natin para pwede rin po natin idagdag sa ating mga paraffle. So, magiging masaya po ito this year. So December 29 po ang ating year-end worship and testimony Sunday. Yung mga testimony po, siguro po ngayon pa lang isipin na natin ano yung mga gusto nating ipasalamat sa Panginoon, no? Para at least medyo organized tayo sa pagdi-deliver natin ng ating mga testimonies at hindi tayo tumagal ng mga 10 minutes per person. And then, syempre, January 5, ang Praise and Worship Communion Sunday. Syempre, this is the new year, 2025. So sana po, we expect everyone to be here again. No? Syempre, sinalubong natin ng bagong taon. Sa first Sunday, sana mas madami tayo. No? Normally naman, madami talaga tayo pag Sunday, pero at least mas madami this January 5. So, andyan po ang mga presiders and special numbers for December. Presiders po si Kuya Boy, ang special number si EJ. Ako po sa 8, sa 15 si Aaron, sa 22 po si Joseph Arman Cruz. And then 29 ay si EJ. Ang special numbers po, andyan na rin po si EJ, si Irish, si Solen, si Eric, at ang iyong pong lingkod. Okay, lunch sponsors po, maraming pong salamat sa mga nag-commit po sa ating lunch. Sa December 1, si Neil. Maraming pong salamat. Sa December 8, si Che, si Jam, si Mika. And sa December 15, ang GNCF family. No? So maraming pong salamat sa iyong mga commitment sa pag-sponsor po ng ating lunch. Happy birthday sa mga sumusunod. Joel Cruz, Boss Perry, si Jam. Happy birthday, Jam. Sian, Ternida, Che Lazaro, and Micaela Viluan. And syempre, happy anniversary po kay Shaun Jr. at kay Diche Dori Juliano. Happy anniversary po. Ilang taon na, Diche? 56 years. Ang galing, no? Today po kayo nag-celebrate. Alright. Maraming blessings ang dumating kala Diche at kay Shaho. Okay. So, dyan po ang ating mga announcements. We call on the music team para po sa ating Singspiration. Amen. Bago po tayo dumako sa ating panalanginan and before we sing our prayer song, nais ko pong basahin ang isang talata sa Marcos. And this is for all of us, yung mga lalapit sa harap at yung may iwan sa mga upuan. Kanina umaga sa ating Sunday school, we made mention of how Jesus Christ honored the faith of the friends of a paralytic. Merong 4 na magkakaibigan, dinala yung tao na merong paralysis, lumpo, sa isang bahay kung saan naroon si Jesus. Unfortunately, puno na ang loob ng bahay. But yung 4, hindi nila iniwanan yung may sakit. Hindi sila nagdahilan na next time na lang. Kundi ang ginawa nila, nagpunta ng bubong, tinuklap ang bahagi ng bubong, at ibinabangdahan-dahan yung lumpo. And what amazed me in the story,
ay yung isang talata sa Mark 2, verse 5. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatatawad ang iyong kasalanan." I want you to always remember na when we pray as a church, what we call corporate prayer, hindi lamang po yung mga narito sa harap ang dapat magkaroon ng pananalig sa Diyos. Kasi tinignan ni Jesus yung pananampalataya ng apat. Hindi nung paralitiko, kundi yung apat. So when we pray, God is looking into our hearts. What kind of faith and trust we have, especially for those who are standing in front. Kaya po kayong mga naiiwan sa upuan, lagi ko sinasabi, when we pray, I want everyone to be praying earnestly, taimtim. Wala tayong ibang gagawin. We don't use our cell phone, we don't talk, we don't think of anything else, but concentrate on what we are going to do, and that is our corporate prayer to God, showing to God that as a group, we have this faith. Amen po ba? Amen. So before you come in front, let us sing our prayer song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y makatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa. This time only the women will be singing. The women. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako All of us now ng Diyos. singing. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Makakalapit na po sa harap yung mga nais na dumulog sa Diyos. We are coming before God in His throne. We're coming in the name of Jesus Christ, declaring fully our faith and our trust in God. And those of you who are in your benches, pews, please join us in our prayer this morning. Tayo po'y magpikit ng ating mga mata, magyuko ng ating mga ulo. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa paalala mo sa amin that you look into our faith, in our trust sa iyo, aming Diyos, when we come for mercy, for your grace, for your blessings. Hindi lamang yung mga anak mo na nakatayo, kundi lahat kami, Lord, even when we are still sitting on the pews, we know, Lord, that your eyes are watching, looking into our hearts, reading our minds, knowing fully well that we trust you.
Maraming salamat, aming Diyos, sa mga biyaya na patuloy na ipinagkakalob mo sa aming lahat. Ano man ang kalagayan namin sa buhay, sabi nga po ni Pablo, natutunan kong maging kontento. Ano man kalagayan meron ako sapagkat your grace is sufficient and your power is present, Lord, so that we can bear whatever situations we have in life. Again, Lord, even as we prayed before the start of our worship, again, Lord, we pray, forgive us, cleanse us of our sins, wipe clean our hearts, our life, sa anumang uri ng kasalanan that we may have done in our minds, in our lips, in our heart, in our hands. And Lord, tulad po ng apat na magkakaibigan, may you see our faith. May you see our confidence, our trust in you. Allow us, Lord, to thank you again for our brothers and sisters who celebrated their birthdays. We thank you, Lord, for Perry. We thank you, Lord, for Micah. We thank you, Lord, for Sheehan, for Che. We thank you, Lord, even for Dory and Junior, who celebrated their birthday, and Jam and Joel. At lahat po sa amin, Panginoon, we may not be able to have written their names. Pinasapit mo sa kanilang mga kaarawan. Binigyan mo ng special blessings. Lord, please accept our thank you, our gratitude for them. Praying that you will continue, Lord, to bless their life. Continue, Lord, to strengthen their faith. Continue, Lord, to give them reasons to be thankful, to be joyful, and to be full of gratitude. Panginoon, narito sa harapan, even ang iyong mga anak na may mga karamdaman, Lord, we pray. Not only those who are present today, but our brethren, our relatives who are sick, who are with us online, Lord, touch them with your hands. Make them feel the power of your presence sa kanilang buhay, especially, Lord, sa kanilang mga health situation. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, Lord. And we proclaim that you will heal them by your power in your own time according to your purpose. Ang dalangin namin, aming Diyos, patuloy mo po silang bigyan ng kapayapaan, kapanatagan, ng katiyakan. Surely, Lord, you will never leave them nor forsake them. But in their current health situation, Lord, you are there to give them comfort. We also pray, Lord, na pagpalain mo yung kanilang financial capability, their resources, Lord, upang matugunan yung mga gamot na kailangan nilang bilhin at inumin, yung mga laboratory test na kailangan nila, Panginoon, i-undergo. Lahat ng ito, Panginoon, ipinagtitiwala po namin sa iyo para sa kanila. Panginoon, narito sa harapan ng iyong mga anak, nakatayo, nakaupo, online,
asking for guidance sa mga desisyon na dapat nilang gawin sa kanilang buhay. Sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang trabaho, Lord. You are the source of wisdom. Let your words serve as the lamp into their path, a light into their living, Lord. Para po sila ay maging tama, matuwid sa paggawa ng mga desisyon that will lead them, Lord, to joyful end. Tulungan mo sila, Panginoong, magtiwala sa iyo, that they will trust you, Lord, with all their hearts and with all their minds. Dalangin namin, aming Diyos, ang iyong mga anak na nasa harapan, anuman ang kanilang mga hinihiling, anuman ang kanilang pangangailangan, Lord, we know that you can meet their needs. Pagpalain mo lamang sila, Panginoon, huwag manghinawa, huwag mainip, kundi patuloy na umasa ng iyong kandili, ng iyong biyaya, ng iyong pagtugon sa kanilang mga idinadalangin. We pray, Lord, help us not only to know our God, but to love our God in such a way, Lord, that you will find us obedient to you, doing what you want us to do, whatever situations in life we may find ourselves in. You are our God. You are our Father. You are our strength. You are our resources. This is our belief. This is our faith. In Jesus' name, Amen and Amen. So ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagdadala ng ating mga ikapu, pledges, love offering. Ito po yung everybody's birthday, no? Andito po yung mga basket sa harapan. Piliin nyo lang po kung saan nyo po ilalagay yung mga envelopes. May mga envelopes po tayo sa likod. Para po maging organized, wag po tayong mag-overtake, no? Sa pila kasi medyo marami yung basket. So para hindi rin tayo magkagulo, magkumpulan po sa harap, sundan nyo lang po yung nasa harap nyo para po kasi makakapunta naman tayo lahat. So malaya po tayo pumunta sa harap at dalhin po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon habang tayo po ay nakakarinig ng isang masayang tugtugin. Okay, so andyan po yung mga envelopes again sa harap, no? Sulat nyo lang po yung name nyo and yung amount. And yung mga gusto pong magbigay din na walang dalang cash today, pwede naman po lagyan ng IOU, no? And then you can give it to Tita Jojo sa mga susunod na linggo. So, ayan. Dito po tayo sa harap. Alright, so kung kailangan nyo po ng ballpen, may mga ballpen dyan. Sige. Para mas organized tayo, per basket muna. Doon muna tayo sa 25 pesos times the age. So lahat po ng gusto magbigay, doon po sa yung category na yon, punta po tayo sa harap. Okay. Okay na po sa 25 times age. Next po, ang one-day income. For sa mga may business or may trabaho,
punta po tayo sa harap at dalhin po natin ang ating mga kaloob. Yung mga may business at mga may work. Alright, ang next po, para to sa mga estudyante, tsaka mga makakuha ng baon sa kanilang pinupuntahan araw-araw. Sa mga one-day allowance po, punta na po tayo sa harap at bigay po natin ang ating kaloob sa Panginoon. Okay, and next, ang last po, other amount. So, kung may mga wala po doon sa tatlong categories, punta po tayo sa harap at bigay po natin. May mga envelopes po tayo dyan sa likod. Kung gusto nyo pong... yung... Ralph, yung red na box. Okay. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa inyo, sa mga blessings na aming natatanggap. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay may trabaho, ay may mga business, may mga allowance na nare-receive. At ito po ay binabalik namin sa inyo, Panginoon, through the Thanksgiving offering. Panginoon, patuloy niyo po kaming patnubayan at alagaan. At sana, Panginoon, ay lagi kami mag-prosper sa aming mga ginagawa araw-araw. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay tawagin natin si Eric Joshua para sa kanyang special number. Thank you, Eric. Ngayon po ay tatawagin natin ang ating mensahero. Ngayong araw na to, siya po ay lumaki sa simbahan. So, tawag natin dyan si Pastor Romeo, no? So again, isa po siya sa mga dumalo ng homiletics under kay Pastor Ribo at kay Chairman. So ngayon po ay panalangin po natin na maayos niyang ma-deliver ang mensahe ng Panginoon sa atin at maintindihan natin ng maigi. Tinatawagan po natin si Romeo sa harap. Yan. Thank you po. Thank you po. Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan. So, sabi po ni Predicador, dito ako lumaki. Hindi ko po alam kung pataas o paano po, palapad. Ayan po. So, we're still on the topic, Giants of Faith. I think this will be the last Sunday po, for that topic. So, tingnan natin, paano natin i-end itong lesson na to, o i-wrap up. So, for 2 months, ito po yung ating naging tinalakay. So, our main text for today's lesson po ay from the Judges. So, sa aklat ng mga hukom, Kapitulo 4, 1 hanggang 9. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ay inanyahan ko po magbukas muli sa aklat ng mga hukom, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 9. Basahin po na, ako po babasa dito po. Sa mga Bibles niyo po, pwede niyo rin po basahin o kaya dito sa ating screen. Okay po.
Then the son of Israel again did evil in the sight of the Lord. After Ehud died, and the Lord sold them into the hands of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hatzor, and the commander of his army was Sisera, who lived in Hazareth Hagim. The sons of Israel cried to the Lord, for had 900 iron chariots, and he oppressed the sons of Israel severely for 20 years. Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. She used to sit under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the hills of country of Ephraim. And the sons of Israel came up to her for judgment. Now she sent and summoned Barak, the son of Abinoam, from Kadesh, Naphtali, and said to him, Behold, the Lord, the God of Israel, has commanded, Go and march to the Mount Tabor, and take with you 10,000 men from the sons of Naphtali and from the sons of Zebulun. I will draw out to you Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his many troops, to the river Kishon, and I will give him into your hands. Then Barak said to her, If you will go with me, then I will go. But if you will not go with me, I will not go. Verse 9, she said, I will surely go with you. Nevertheless, the honor shall not be yours on the journey that you're about to take. For the Lord will sell Sisera into the hands of a woman. Then Deborah arose and went with Barak to Kadesh. May the Lord bless the reading of His holy word. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, bigyan mo kami, Panginoon, ng bukas na puso, Panginoon, at isip upang maunawaan namin ang aralin namin mula sa aming binasang talata, mula sa iyong banal na kasulatan. Ito po ang aming samot-dalangin sa iyo, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, ang ating pong character for today's lesson po ay si Deborah. Okay po, based po dun sa ating binasa kanina. Yung mula sa Book of Judges, chapter 4 and 5 po. So, Deborah, with the subtitle, A Woman of Faith and Courage. Sa Bible po, pag tayo ay magbabasa po niyan, mangilan-ngilan lang yung mga characters na babae po. Pero hindi po sila minimenos ng God. Para katulad po sa atin dito sa church. Ang mga kababaihan po natin dito ay hindi mababa kaysa sa mga kalalakihan. Sa halip, sila ay katuwang po natin. Katuwang po natin sa pagtataguyod ng mga gawain ng ating Panginoon dito po sa dakong ito. Di ba po? So, katulad ni Deborah, titingnan po natin ano yung ating matututunan mula sa kanya. Bawat isa po sa atin, regardless kung tayo ay mga kababaihan, kalalakihan, mga kabataan. Titingnan po natin yung mga iba't ibang multifaceted po ito eh. Kumbaga, maraming mukha, maraming sides po. So, woman of faith and courage. Ayan po. So, who is Deborah? Her name or Hebrew name means bee. Ano naman po yung bubuyog, So, ang bubuyog po ay malikot yan, busy. Ayan po, busy po yan. Lalo kung sila ay naglilingkod sa kanilang queen bee. Po, if you've learned that in school, sabi nga po, palipat-lipat sila ng nectar, nagkokolekta sila. Yun po yung nagiging honeybee. Yun po yung kailangan ng queen para mag-survive yung kanilang colony or yung kanilang hive. Ganun po siya ka-busy. Si Deborah po, during her life, ay napaka-busy niya. Bakit po? Because she played different roles. Katulad po natin, marami rin po tayong roles sa buhay po natin outside church. Di ba po? So, halimbawa, si Deborah po ay isang asawa, wife. Sa atin po dito, yung mga may asawa po, alam naman po natin gaano kahirap magpatakbo ng isang sambahayan. Very busy po, lalo kapag may pasok, may mga bata. Ayan po, So, pareho po dito. Sa Bible, binanggit, a wife of Lapidoth. Kasi bihira po talaga eh. Pag yung lalaki, hindi na po binabanggit niya sa babae po, Pero pag ang babae po yung, katulad po, si Deborah po yung binanggit sa Bible, kailangan pang i-cite sino yung asawa to give homage. Ganun po kasi yun. Kailangan
i-respect pa rin natin, o papakita pa rin natin yung paggalang natin sa asawang lalaki. And then, si Deborah, sabi natin, bukod sa pagiging asawang babae, she was also a prophetess and a judge. Okay po. So, ano po ba iyon? So, based po dito, based on my readings, si Deborah po is the only female judge mentioned in the book of Judges. So, pag binasa po natin yung buong aklat ng mga hukom, siya ang natatanging babae po doon. Pero hindi po siya yung least among the judges. Hindi po natin masasabi dahil siya yung babae, siya yung pinakahamak doon sa grupo na yon. Sa grupo nila, nila Josue, nila Ehud, hindi po. Pare-pareho po sila. And then, sabi rito, the only female to be ranked alongside with Moses and Samuel. Who is these people? Binanggit dito. We have Moses and Samuel. Napag-aralan po natin sila nung mga nakaraan na Sunday, na message po sila. So, si Moses, yung ginamit ng God para i-deliver yung Israel out of slavery. And then we also have Samuel, who anointed the first two kings ng Israel. Diba po? At nag-lead din po siya bilang the last judge of Israel, si Samuel. So, katulad ni Moses and Samuel, bilang isang prophet, o prophetess, siya yung ginagamit ng God to communicate His message to His people. Siya po yung direct link. Patulad po nung ating binasa, nung sinabi niya kay, kay Barak. May bumara. Okay po. Hindi ko na po. Tubig na lang. Thank you. Hello, mic test. Wapo na ulit ang boses. Ayan, thank you po. Ayan. So, the only female. Kapareho ni Moses at Samuel, yun po, propeta at hukom. Nag-serve sila dati ng panahon kasi po nila, wala po silang king. Di ba po? Kingless. Physically, they don't have a king. Yun po yung hindi nakikita ng mga Israelita that time. Akala nila they are walking alone on this journey. But actually, it is God who is with them all along the way. Kaya nga nung naghanap sila ng king noong panahon ni Samuel, hindi nila nakikita, ako yung kanilang kasama, ako yung kanilang king. Then why are they asking for a new king? For a human king? Pero yun ay nangyari at pinagkaloob ng Diyos. So ganun po ang naging gawain ni Deborah. She became a judge during her time. So balikan po natin sa aklat ng mga hukom, paulit-ulit po itong siklo na to. So meron tayong tinatawag na cycle of circumstances of God's in choosing judges. Simula do sa kay Josue hanggang sa pinakahuling hukom na yun nga si Samuel. So ano po yan? We have yung rebellion, 4 R's po rebellion, retribution, rescue, and rest. Ano po ba yung ibig sabihin ng cycle na iyan? Paulit-ulit po yan kung babasahin po natin yung book. So tingnan lang natin doon sa ating binasang text, doon sa Judges 4. So sabi po dyan, sa rebellion, basahin po natin yung verse 1, Then the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord. The word is again. Again, again, again. Paulit-ulit po na nagkakasala ang mga Israelita. Sa panahon ni Josue, nagkasala sila. Ano nangyari? Di ba po? So, ganun din po tayo minsan Over time, nagkakaroon tayo parang nagkakalimot tayo. Meron tayong nakakalimutan, nagkaka-amnesia tayo ng mga bagay-bagay. Nakalimutan na, nga pala, mali nga pala yun. Dapat nga pala, di ko pala ginawa yun. So, sabi nga po, di ba? History repeats itself. But actually, it's not history that repeats itself. Ano po ang ibig sabihin po,
It is us. It is the people who keep repeating history. Tayo po mismo umuulit. Kasi tayo po ang gumagawa. Ang history di naman tao. Hindi naman siya buhay. Kaya hindi po natin pwede sabihin na inuulit niya yung sarili niya. It's not that. Ang tama po ay, it is us, the people, who keep repeating history. And whether it is a good history or a bad history, it's us. And it is us to blame. Katulad po dito, in this time, the people of Israel did evil. Gumagawa sila ng masama. Sumasamba na naman sila sa mga Diyos-Diyosan. Sa panahon natin ngayon, hindi na lang limited ang Diyos-Diyosan sa mga ribulto. Marami po tayong mga bagay na naglalayo sa atin doon sa layunin ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Trabaho, pamilya, anumang bagay na inuuna natin bukod sa Diyos ay Diyos-Diyosan. Di ba po? Kaya nga kung ikaw ay binigyan ng katungkulan, halimbawa sa ating church, meron kang katungkulan, gawin mo ng merong, iniisip mo lagi ang Diyos. Sabi nga sa Matthew 6:33, And seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangako ng Diyos sa ating lahat po iyan. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sa katunayan po, ngayong araw ay meron kaming sports event sa school. Kahapon po, nasa May Angono ako, at ako'y coach kasi. At mamayang hapon ay meron kaming parade dyan sa may Taytay Complex. So supposedly, ako ay dapat naroon. Pero ako ay nagpaalam, nag-excuse muna ako, kasi nasabihan na ako ahead. At saka, mahalaga po sa akin to personally. Mahalaga po sa akin na magawa ko yung tingin kong pinapagawa sa akin ng Diyos. At saglit lang naman eh. Pwede naman ako mamaya bumalik doon. 4 o'clock pa naman. Mabiyahe lang ako. Sabi ko, saglit lang po. And then kanina, bago ako, thank you, Lord. Nakita ko po talaga na nag-work ang Lord kanina. Kasi kahit wala ako doon physically, yung mga kailangan na ma-accomplish ko bilang coach ay nagawa naman on my behalf. At saka kasama ko po ang coach doon. So doon po ay lagi pong may provision ng God. Basta unahin lang po natin ang Diyos at di niya po tayo pababayaan. Okay po. Pero dito, ang nangyari sa mga Israelita, gumawa pa rin sila ng kasamaan sa paningin ng Diyos. Nagrebelde pa rin po sila. So ano po yung sumunod? The retribution. So sa verses 2, ayan po verse 2, And the Lord sold them into the hand of Jabin, the king of Canaan. Ibig sabihin, binigay ulit sila sa kalaban. Di ba po? Binigay ulit para parusahan sila. Maramdaman ulit nitong mga Israelita, itong chosen people of God, na sila ay nagkamali. They, severely offended God because of their action. So sabi po dyan, and he gave or sold them into the hands of Jabin, the king of Canaan, who reigned in Hazor. During the time, napakalakas na na kingdom, yung Canaan. And the commander of his army was Sisera. You see? Hindi po maiksing panahon lang, o parang 1 year lang, dineliver na sila ng God. Hindi po. Sabi po dyan, for 20 years, silang pinarusahan ng Diyos. And they cried to the Lord. Siguro yung pag-cry nila, in between prayer, pag sila'y nahihirapan. And then, rescue. Siyempre, ang God natin, Hindi naman niya pinabayaan yung mga... kasi lahat yan Meron yung mga talagang matitigas ang ulo. And then meron din na nakahalo doon yung talagang tapat sa Diyos. So ang inaalala ng Diyos dito, hindi yung matitigas ang ulo. Yung nakahalo ng mga mabubuting tao rin. Kaya, ito ang ginawa ng Diyos. So God subdued on that day, Anong ginawa niya? Tinulungan niya ang Israel sa pamamagitan sa pamamagitan ni Deborah at ni Barak. Okay po? So they destroyed yung army, hanggang sa sumuko yung si Jabin. Inabandonan niya na yung Israel.
And then yung pang-apat, ayan, yung rest. So sabi sa Judges 5:31, ayan, so may all your enemies perish, O Lord, but may those who love you shine like the sun and its brightest. And the land had rest for 40 years. After 20 years of captivity, binigyan sila ng Diyos ng 40 taon pang kapayapaan. Under the reign and supervision po nung kanyang mga ginamit na sila Deborah at si Barak. Okay po. So, what lessons can we learn or derive from the life of Deborah? Ano po? So, number one, like Deborah, we can do great things actually if we allow God to use us. Sabi nga sa Isaiah 6:8, nagtanong ang Panginoon, whom shall I send? Sino ang aking susugo? And then sabi ni Isaiah, here I am. Narito ako. Tayo po ba, bilang mga anak ng Diyos, natanong na po ba natin, if God asked us that question, the same question, whom shall I send? Binabanggit po kanina during our Sunday school. Inulit pa kanina doon sa Di ba po? Meron sa ating ipinagkaloob na tungkulin ng God. Meron tayong marching order. Bawat isa po yan. Hindi po pwedeng sabihin, si chairman lang, si pastor lang, o yung mga namumuno sa atin, sila lang ang dapat na humahayo, nag-ebanghelyo. Hindi po ganun eh. Bawat isa po sa atin. Bakit? Dahil ang pagkakaligtas natin, hindi naman ilang tao lang ang niligtas eh. Di ba po? Dapat tayong lahat yun. Lahat po tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa ating kasalanan. Dapat tayo ay namatay dahil sa ating kasalanan, pero tayo ay binili, tinubos ng Panginoon mula sa ating pagkakasala. Kung tayo ay hindi gagawa o gaganap sa ating tungkulin, tatawagin po natin pagtalikod yon. At babasahin po natin sa Biblia, sa Hebreo, pag ang tao ay tumalikod, wala nang parang back to zero ka nun pag tumalikod ka sa Panginoon. So we don't want that to happen to any one of us here. Instead, let's do our work, diligently, and allow God to use us in His great work. Sabi ba dyan, we can do great things. Hindi naman pwedeng meron tayong mga dahilan palagi. Dahil ang God, ang Diyos, binigyan tayo ng mga examples. Kasi topic natin ay giants of faith. Sabihin natin, masyado na kasi ako matanda eh. Anong sabi ng Di ba ang dami? Si Abraham, ginamit ng Diyos. Matanda na siya, di ba? And then, medyo sikat yun eh. Abraham yun eh. Ginamit ng Bible sino? Yung balong babae. Nagbigay ng 2 kusing. Di ba tayo? Nagbigay tayo ngayon. Nagbigay ng 2 kusing. Sa paningin ng Diyos, sa paningin ni Jesus, ginawa niya ang higit, ang pinakahigit sa lahat. Kasi binigay niya yung kanyang buong kakayanan niya na yun eh. Buong kakayanan niya na yun. Buong kabuhayan niya na yung binigay niya. So, hindi pwedeng, pati yun, resources. Dadahilan natin kasi malayo ako eh. Wala kang pamasahe. Di ba po? Pag ayaw po talaga ng tao, marami po tayong pwedeng idahilan. Pero alam natin na ang Diyos, nasasaliksik niya, tumatagos siya hanggang puso natin. Nakikita niya kung talaga bang yan ang rason o talagang ayaw lang natin. At kung ayaw natin, gumagawa tayo ng dahilan, yan ay pagiging katigas ng ulo natin. Okay? Ang katigasan ng ulo ay katulad nun, may retribution yan. May retribution. May kapalit po yan. Do not wait for that to happen. Act now. Ano po? Point number 2. Being a woman is not an obstacle to serve. Yung woman dyan, pwede natin palitan pa yan. Katulad ng binabanggit ko po kanina. Di ba po? In whatever circumstance we are right now, whether we are healthy, whether we are poor in health, o meron tayong karamdaman, it is not a hindrance for us
not to do what God wants us to do. Hindi porket kabataan ka, ay hindi ka na makakatulong. O iaasa mo kung kanino yung gawain. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan, sabi nga, di ba? Kung pinagkatiwalaan ka ng isang bagay, kahit maliit na bagay yan, gawin mo yan ng may buong pagsisikap. At sa dulo niyan ay mayroong kantipala yan. Di ba po? Gagantimpalaan tayo ng Diyos ang ayon sa ating mga gawa. Pero ang premise dito dapat, nasa sa atin ang Diyos. How can we say that God is with us if we are not doing what He is asking from us? Ba't ka susunod kung hindi ka maniniwala sa Diyos? Kung wala sa iyo ang Diyos. If God is not in you, so what is obliging you to do it? And by the way, di ba po? So dapat naiintindihan po natin, saliksikin natin ang ating mga sarili. Tayo po ba ay talagang sa Panginoon? Tayo ba talaga ay may Kristo sa ating buhay? Tayo ba talaga ay ligtas? Kung ganon, ay gawin natin kung ano yung pinapagawa niya. Diba? Go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Diba po? Yun yung lahat sa atin po yun. Hindi lang po sa ilang tao. And then, point number 3, faith must come with action. They go hand in hand. Hindi ho pwedeng nananalig ako, may pananampalataya ako, pero hanggang doon na lang. Wala na po, patay na. Ang sabi nga dyan ay, faith that does not come with action is dead. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Yan po yung nasa James 2:17. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kung patay yan, may pakinabang po ba tayo sa ating pananampalataya? Ang sagot ay wala. Di ba po? Sinabi ng Diyos, di ba, nung tumanggap tayo sa Panginoon, yun yung faith eh. Nananalig tayo kay Jesus na talagang namatay siya sa krus para sa ating kasalanan, para tayo maligtas. That's faith. But that faith must grow in us. Dapat lumala. Sabi nga rito, ayaw ng Diyos yung parang stagnant faith. Kung ano po tayo nung una, nung tayo tumanggap, hanggang sa kamatayan na natin, ganun pa rin tayo. Hindi po ganun ay. Ang living faith, lumalago po yan. Nabanggit po kanina, ako ay lumaki na raw dito sa iglesia. Ibig sabihin po noon, pag ang isang tao ay buhay, mula sa pagkabata, ay lumalaki siya, tumatanda. May growth. Sa halaman, ganun din po, di ba? Nagsimula sa buto, nagkaroon ng uhay, hanggang sa lumaki, at nagbunga. Ganun po ang pananampalatayang buhay. Obserbahan po natin tayo, ating mga sarili. Ako ba ay may buhay na pananampalataya? Buhay ba sa akin ang aking pananampalataya kay Kristo? Paano po natin ma-check yan? Through our actions. Through our obedience. Makikita po dapat yan. Hindi yung, kasi lang tayo iba po ang talagang mananampalataya sa churchgoer. Ang churchgoer, makikita mo rito every Sunday. Laging nandyan present. That's good. Pero that's not enough. Hindi po siya enough. Kasi, di ba, knowing the knowledge of God, hindi nang mahalaga sa Diyos yung pupunta ka sa iglesia o sa church. Dapat may nakikita sa iyong, lagi may pagbabago. Anyway, ang pagbabago naman sa atin bilang mga mananampalataya, it's a lifetime. And hindi rin po siya abrupt. Ibig sabihin yung biglaan, tumanggap ka kay Kristo, then bukas ibang tao ka na kagad. May makikita dapat sa iyo na pagbabago. Kung wala po kayo nakikita pagbabago sa inyong buhay, sa inyong pag-uugali, baka may kulang po. Baka kulang po ang ating knowledge. Baka kulang pa po ang ating faith. Baka kailangan pa po natin dagdagan. Sa papaanong paraan? Read the Bible. Okay? Search the Bible. Basahin po natin ito kasi ito po yung instruction na binigay sa atin ng God. Pag dito po natin ito binabasa, wala. And then pray for wisdom. Kasi pag nagbasa tayo, hindi natin naiintindihan, wala rin eh. And wisdom comes from God. Then, this is the question now. What are the things that's stopping us from being giants of faith?
The very essence why we're studying this is for us to be giants in our own right. Hindi pwedeng, nag-aaralan lang natin si Abraham bilang giant of faith. Si Moses as giant of faith. Hindi po pwedeng gano'n. Nag-aaralan lang natin. That's only head knowledge. Nandito lang yan. And saan mapupunta ngayon yung application? Ano ang magiging pakinabang ng mo at pakinabang ng ibang mananampalataya at lalong higit yung mga taong wala pang Diyos sa buhay nila? Ano ang pakinabang nila mula sa iyong pinag-aaralan? Yun po ang tanong eh. So what are the things that are stopping us from being giants of faith? Number one, because we are slowing down or stopping from growing spiritually. Tayo po mismo ang pumipigil. We suppressed it. Paano? By not attending meetings, by, yung parang deliberately not attending to church, or prayer meeting, or whatever, deliberately not reading the Bible. Ayun, sarili mo na yun eh. Not praying, neglecting. Negligence of what you are supposed to do as a Christian will hamper your growth. Will hamper to enhance your relationship with God. Sabi nga natin tayo, we're not saved by the church, by the name of the church. No. We're saved by the relationship, the quality of relationship that we have in God. Gaano ba natin kakilala ang Diyos in a personal level? Yan po yun eh. Then, the growth will come in. Yung mga disciples, di ba? Kasama nila si Jesus for 3 years. Sa 3 years na yun, yun yung winwork out ng God. Mabuo yung kanilang relationship. Diba po? So tayo rin, ma-hone din natin yan. Ano po? So slowing down, ibig sabihin, pag halimbawa, nagde-delay-dallying tayo, ibig sabihin, dine-delay natin. Dine-delay po natin. Ginagawa po natin yung iba dyan eh. Sinasadya. Hindi po dapat ganun. Dahil dyan, nagkakasala tayo sa Diyos. Sabi nga sa Hebrews 5, meron po kayo, Hebrews 5, verses 13 and 14. Basahin ko po sa inyo. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuting masama, ngunit ang matigas sa pagkain ay para sa sapat na may gulang, na sanay na sa pagkakilala ng mabuti at masama. Ano pong ibig sabihin nito? Ano yung sinasabi dyan na solid food at saka yung milk? Dapat po sa atin, nag-grow po tayo. Dapat tayo ay matured Christians na. Therefore, kung matured Christians na tayo, we are now ready for the solid food. Ano po? Solid food na dapat. Pero ang nangyayari, nandun pa rin tayo sa level ng milk. May edad na, pero milk pa rin. Ibig sabihin, nandun pa rin tayo sa basic. Basic pa rin ang pinag-aaralan natin. Which is dapat hindi na po. Ang basic lessons ay pang basic po para sa mga bago mananampalataya. Ilan na po bang taon tayo na mananampalataya? Ilang taon na po ba tayong umaattend dito sa church? Ilang taon na po ba tayong Kristiyano? Hindi naman po pwedeng yung mga nag-aaral lang ng homiletics, hermeneutics lang yung nag-a-advance sa pamamagitan nila pastor. Hindi. Dapat nga, tinuturo na po yan dito sa pulpito eh. Yung mga solid food. Pero hindi natin kaya kasi machuchok. Kasi na machuchok, mabibilaukan tayo. Kayo po, mabibilaukan. Bakit? Kasi hindi nyo pa kaya i-digest. Kasi ang para sa inyo ay milk pa. So when will be the time that will become a matured Christian? Ang sagot po ay nasa sa atin po yan. If you are willing to become mature Christians, okay, kailangan yung 4 spokes, diba nga sabi nga the study of the word, bigara natin sa camp to yung prayer, fellowship, diba po? Lahat po yung 4 na yan. Dapat po
nasa mataas na level na tayo lahat, personally. Hindi ko po pwedeng gawin yun sa inyo. Imamando ko po sa inyo. Hindi naman po ginagawa nila chairman sa atin yun eh. Ang binibigay lang sa atin ay mga panuntunan, guidelines, sang-ayon sa sinasabi nilang Biblia. Ngayon, kung di natin gagawin, hindi po tayo nagkakasala sa tagapagsalita. Hindi po tayo nagkakasala sa ating chairman. Hindi po tayo nagkakasala sa pastor. Nagkakasala po tayo sa Diyos. At malaking bagay po iyon. Po, hesitating to act. Minsan may mga hesitations tayo eh. Sa mga bagay na ginagawa natin. Sabi nga sa James 1:6, kung ang isang tao, humihingi siya sa Panginoon sa panalangin, pero nagdadalawang loob. Hesitation yun eh. Di ba po? Nagdadalawang isip ka eh. Nagdadalawang puso ka eh. Wala ka matatanggap. Tayo, ang taong nagdadalawang isip ay huwag umasang tatanggap mula sa Diyos. Sabi sa Santiago. Kung ikaw ay nananampalataya, meron ka pananampalataya, buo, nananalig ka, pananalangin ka sa Diyos, paniwalaan mo na mangyayari. And makikita mo yung bagay na yan na mangyayari unfolding before your eyes, and you will give glory to God. Di ba po? Do not hesitate. Lalo na kung ang bagay na ginagawa mo ay mabuti. Pero kung ang ginagawa mo ay hindi maganda, inuuna mo ang mga bagay na hindi mahalaga para sa paningin ng Diyos, mahiya ka. You must hesitate. And you must refrain from doing that because that is not what God wants you to do. Hindi po yan ang pinapagawa sa ng Diyos. So kung yan ang hindi pinapagawa, huwag mong gawin. And then point number 3. Being a seed planted among the thorns. Nasa Matthew 30. Ito, ano? Ayan po yung parable. Pinag-aralan po natin yan, yung mga parabola. So, the parable of the sower. May mga binhi na natanim sa 4 na klase ng lupa. Pero titingnan po natin yung pangatlo, yung thorn. Kasi yan po yung nakikita ko rin na natin struggles. Kasi tayo, outside the church, meron pa tayong mga ginagawa busy tayo. Young professionals, nag-aaral, sa bahay, lahat tayo may ginagawang ibang mga bagay. Pero wag nating hayaan na itong mga bagay na ito ang maglalayo sa atin sa Diyos na ating pinakaiibig, sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Kung ang mga bagay na ito ang maglalayo sa atin, layuan natin. Di ba po? So sabi nga nito, yung thorns dyan, ito yung mga bagay na that keeps us busy. Trabaho, gawain bahay, and so on and so forth. Madami po yan eh. Hindi po mauubos yan. Labada, hindi po mauubos yan kasi nagdadamit po tayo araw-araw. Di ba po? If that stops us from coming to church, then may problema po tayo. Malaki po problema natin. We are what? A seed planted among the thorns. Tanggalin po natin yan eh. Dapat, tanggalin natin yung mga hadlang na yan. Yung mga bagay na nag-stop sa atin. Diba po? Nang sa ganon ay maging concentrated tayo sa bagay na mas mabuti. Diba sabi nga ni Martha, naalala niyo po yung story sa Bible, si Martha at saka si Mary, nung pumunta si Jesus sa bahay nila. Si Martha, very busy. Dahil niya ginagawa kasi may bisita sila eh. Papakainin, aaskasuhin. Tapos yung kapatid niyang si Mary, nakikinig lang kay Jesus. Ganun lang siguro. Anong sabi niya kay Jesus? Panginoon, sabihin niyo naman po sa kapatid ko na tulungan ako sa aking mga ginagawa kasi dami ko na po dito. Hindi pa siya tumutulong eh. Anong sabi sa kanya ni Jesus? Marta, Marta, masyado kang naliligalig ng mga bagay-bagay. Mas pinili ni Maria ang mas mabuti at hindi yan tatanggalin sa kanya. Hindi tatanggalin sa kanya. Mas mabuti para sa paningin ng Diyos na kesa maging busy ka dyan. Mahalaga naman din yun, di ba? Kasi mga kasama, may bisita. Pero ano ba mas mahalaga ngayon? Ang mahalaga, makinig ka muna. Makinig ka muna kasi, di ba, faith comes from hearing. Hearing the word of God. Kung hindi ka makikinig, di wala. Paano ka mag-gain ng faith kung hindi ka makikinig? Paano lalago ang iyong pananampalataya kung hindi mo papatuloy ang pag-aaral ng banal na salita ng Diyos? Wala po doon. Pag huminto tayo, sabi nga rin, slowing down or stopping. Mga bagay na naglalayo, nagpapahinto sa atin sa pag-move, pag-grow,
ay tanggalin po natin yan dahil hindi po yan mahalaga. Okay po? So, with that, sabi nga natin ito sa Hebrews Kasi nasa Book of Hebrews din naman yung Giants of Faith, di po ba? Yan po yan natin. Napakagandang topic po nito. So, as conclusion, sabi nga rito, conclude natin yung ating topic about Giants of Faith. The lessons that we had for 2 months is designed for us, Christians, in this church, to develop a heart of willingness. Because these giants of faith, they're just ordinary people like us. Wala naman sa kanilang extraordinary. When God called them, they are just like us. They are just ordinary people. They are very ordinary, but with God who is extraordinary. They are unqualified just like us. None of us here is qualified to serve God. But He made us qualified. We are all unqualified. Hindi po tayo lahat ay pasado kung tutuusin. Sabi nga for all have sinned and fall short in the eyes of God. Lahat tayo nagkasala. But the gift of God is eternal life through Christ, di ba? Yun yung binigay sa atin ng Diyos. Huwag natin sayangin yun. Huwag natin itapon sa basurahan yun. By not acting on it. Because faith without action is dead. Okay po. At tayo po ay manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw po na ito na kami ay nakapanig, nakapag-aral ng banal na salita. Tulungan po ang bawat isa amin na maging willing to obey, willing to listen to your call, that we as your children may be able to contribute in expanding your kingdom here on earth. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na humayo, ibahagi ka po sa mga tao na within our reach. Pamilya, kaibigan, mga mahal sa buhay, Panginoon, na nangangailangan ng tagapagligtas. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumago. Wag mo kaming hayaan na magumon sa mga bagay na kaabalahan dito sa mundong ito. Sa halip ay tulungan mo kami na magtagumpay sa kabila ng maraming ligalig ng mundong ito. At kami ay magtagumpay habang kami naghihintay sa iyong muling pagbalik. Ito po ang aming samot, dalangin sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you, Pastor Romeo. Ang linaw, di ba? Si Romeo, teacher kasi ito Kaya magaling siya mag-deliver. So, I hope everybody learned from the life of Deborah through the message of Romeo. For closing in benediction, si Pastor Armando Santos. Amen. Thank you, Romeo. Thank you, EJ. Thank you, Romeo. Alam nyo na kung sino susunod. Kasi pinakabata, susunod. Alam niyo na kung si Aaron o si Mandy o si Perry. Sino pinakabata doon sa tatlo? Yun ang susunod. Sino kaya yun? Si Aaron na yun. Kaya sa December, our topic is True Love and our speaker from our homiletics class is Kuya Aaron. Okay? Amen pa ba? We may also request him to sing a song before he preach. Amen. Tayo po, ito ba yung lahat? Tayo manalangin. Maraming salamat, aming Diyos, that in this church, you have started to raise new generations of messengers. And I know, Lord, that there will be more of your children who will not just be able, but willing to be used by Thee to share the message of your words to all of us. Salamat, aming Diyos, kay EJ at kay Romeo at sa aming mga susunod na mga speaker. Lord, as we bring to a close our worship service today,
Amin pong patuloy na hinihiling ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, even as we will have our lunch and go home to face, Lord, ang aming daily routine sa buhay starting tomorrow until next Sunday that we will see each other. Ang iyong pag-iingat, Panginoon, ang iyong isubaybay sa bawat isa sa amin. Sa aming mga senior members, Lord, that continue to inspire us to see them, Lord, in their years, in their physical condition, yet they are in the church. At sila po, Panginoon, ay nararapat lamang naming maging huwatan. Pagpalain mo sila, Lord, even as you give them more years to live, nawa ay ma-enjoy nila, Panginoon. At magamit nila ang kanilang hiram na buhay para sa iyo at para sa aming mga kapwa. Ang aming mga mothers, Lord, aming mga fathers, patuloy mo silang ingatan at pagpalain sa pamumuno nila sa kanilang mga sambahayan. Ang aming mga mag-aaral ng mga anak, ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila ng inspirasyon that they will, Lord, be focused sa kanilang study, pagtagumpayan ng kanilang antas ng pag-aaral sa kanilang mga paaralan. You will continue, Lord, to protect them from harm. Ang iyong pagpapala, Panginoon, ang patuloy na ipagkaloob mo sa iyong iglesia, sa Good Neighbor, that we will not just only know you, but love you. Able, Lord, to obey you and to do what you want us to do. At Panginoon, pagkaloob mo sa amin ang iyong pagpapala. Pagpalain mo kami, Panginoon, at ingatan. Kahabagan mo kami, Panginoon, at subaybayan. Ligamin mo kami, Panginoon, bigyan kami ng kapayapaan mula ngayon at sa hinaharap naming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Bigkasin po natin ang ating mga commitment verse. Maging kalugulog dawa ang mga salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malaking bato at anuman. Tayo po'y mga kapulat.